So hello guys, have a good day. So for today's video, meron tayo ditong tanggap. So gaming console. So ito siya. Game Gear from Sega, Nintendo DS, Nintendo DS XL pala yan, at saka cellphone, at saka Nintendo DS Lite. So unahin natin pag-check yung ito, Nintendo DS XL. Ito yung uunahin natin. So tara na, let's go. So ang problema pala nito is no power. So try natin siya i-power on gamit yung ating power supply. So ngayon gagawin natin is try muna natin siyang i-charge kung meron ba siyang charging at saka meron ba siyang power. So try natin lagyan ng power supply, then saksak natin dito sa ating power supply. Check natin kung meron bang power. Wala. So walang ilaw, walang lights. So try natin i-check dito. So buksan muna natin to. Ayan. So try natin dito sa ating power supply kung meron bang voltage. So ngayon check natin yung main voltage. So ito na siya. So ayan. Saset ko muna yung ating multi-tester sa voltage. So ngayon, so meron siyang 5 volts. So ibig sabihin good ang kanyang main. Then check natin yung kanyang papuntang fuse. So papuntang fuse meron naman siyang 5 volts pero dito sa kabila 0. So 0 yung voltage natin. So kung titingnan nyo, so yan yung fuse. Ayan, check natin. So meron siyang 5 volts. Then dito naman sa kabila wala siyang 5 volts. So ibig sabihin open yung fuse. So ang gagawin natin is magre-replace tayo ng fuse o gagawa tayo ng tinatawag nila na calibrated fuse. So gagamit lang tayo ng magnetic wire. So yan yung fuse. So yan yung lagyan natin ng calibrated fuse. So ngayon is isosolder ko na tong kabila, din yung sa kabila naman. So after natin ma-solder to, so ayan, mahirap siya i-solder. So ayan, so goods na yan. Okay, then tatanggalin natin, puputilin natin. So after natin yan matanggal at maputol, so mag-check voltage ulit tayo. So balik tayo dito sa ating main camera. So ayan, kuha tayo ng tester. So i-check ko ngayon kung dito sa fuse, yan may 5 volts. Then sa kabila meron ng 5 volts. So ang gagawin naman natin ngayon is itatry natin siyang i-power on. Ayan, hindi pa natin na-power on pero meron na siyang charging light. So nakikita nyo yung orange light, charging light, then pinapress natin yung power kung meron bang nalabas na display. So wala. Meron naman siyang charging light, then wala siyang display. So ayaw mag-power. So try natin lagyan ng battery, baka ayaw siya mag-power kung walang battery. So ayan, so nag-iilaw pa rin yung charging light niya pero wala pa rin siyang power. Ayaw pa rin mag-power on.
So, ano kaya ang problema nito? So, check natin dito sa kanyang tatawag battery terminal. So, sa kanyang battery terminal kung meron bang voltahe. So, ayan. So, palit muna tayo ng tester. So, ayan, meron siyang 5 volts dito sa main. Then, dito naman sa terminal, so meron siyang, ayan, so 1 volt, 2.5 volts, 2.9 volts, 3.3 volts. So, meron naman siyang voltahe pero unstable. So, dito naman sa kabila sa terminal, connector, papuntang battery terminal, mayroon din siyang voltahe na 3.9 volts. Ayan kung makikita nyo. So, bakit kaya ayaw siya mag-power? Meron naman. So, dito naman tayo sa ating charging IC. So, sa charging IC, yan, tama. Pareha sila ng voltage. Kahit dito sa terminal, pareha sila ng voltage. Pero ang problema, ayaw pa rin siya mag-power. So ngayon naman ang gagawin natin is i-try natin siyang i-manual supply. So mag-ground tayo dyan, then kuha tayo ng isang terminal. So positive. So ida-direct natin yan sa battery terminal. So medyo ayusin lang natin yung terminal ng battery, medyo nayupi. So ayan. So kinukuhit ko pa ng terminal ng tester. Ayan. Pin ng tester. So ayan, dinirect ko na. So try natin i-power on. So wala pa rin siyang, ayan, wala pa rin. So walang current draw. Malaman naman natin yung kung magpa-power, kung merong current draw dyan sa ating power supply. So try natin i-direct dito sa kanyang battery connector. Battery connector. Tama, battery connector papuntang battery terminal. So try natin. Yan, so yan yung susupplyan natin yan. Then i-press natin yung power. So open muna natin para makita natin kung magdi-display ba siya. So yan, mayroon siyang current draw. Ayun, may display na. So lumabas yung display. So ibig sabihin parang may problema doon sa kanyang battery terminal board. So i-direct natin. So kahit i-direct natin doon sa battery terminal, wala siyang supply. So ulitin natin, baka natanggal lang yung natin, yung supply. So natanggal kasi yung alligator clip. So try natin i-power ulit. So wala. So wala talaga. So ngayon naman is ang gagawin natin is bubuksan muna natin tong itong kabilang board. So nandito kasi yung battery terminal din papunta doon sa battery connector. So yan, bubuksan muna natin yan para ma-check natin kung ano ang nasa loob kasi hindi ko pa ito na buksan. Ayan. So tanggalin ko muna itong battery connector. So check natin yung board. So dito tayo sa microscope. So parang meron siyang fuse. Meron akong nakitang fuse. So zoom in natin. Yan. So ayun, meron talagang fuse. So, nakita nyo, fuse F1. So yan yung fuse ng battery terminal. So ngayon naman is check natin dito sa ating microscope. Yan, and then test natin kung talagang open siya. Yan. So ayan yung papalitan natin yan kung sakaling open. So sa palagay ko open siya kasi wala siyang connection, wala siyang beeping sounds nung tinest natin yung continuity dito. Yan. So try natin siyang continuity test. Yan. So tatanggalin na lang natin, papalitan natin ng bago. So, sigurado naman akong yun yung talagang sira niya. Kasi doon pa lang sa
pag-test natin ng supply, nagpa-power siya sa connector pero dun sa battery terminal, wala siyang power. So, gagawin natin is tatanggalin muna natin 'tong fuse. Then, maghahanap tayo ng donor. So, saan kaya tayo maghahanap ng donor ng ah, so bago natin tanggalin is try muna natin siyang ayan, i-jumper. Pero dapat palitan natin yung fuse kasi yun yung ah, naglalagay natin sa safety ng ating devices. So kung sakaling mayroong mataas na voltage at current, hindi agad masisira yung ating unit. Yung masisira lang yung fuse. So yung jumper is for temporary lang yan. So not advisable na mag-jumper ka ng mga fuse kasi meron yang gamit. So kaya nga fuse ang nilagay dyan kasi merong gamit. So kung wala kayong makitang fuse, pwede gamitan nyo ng fusible resistor. So ano yung fusible resistor? Yun yung mga 0 ohms na mga resistor. Kasi kung sakaling merong shorted na sa board, automatic mag-open yung mga fusible resistor. So ngayon, check natin. So yan. Try natin i-power on ng walang battery. Kung nagana ba siya. So try natin i-power on. So wala. So wala. So hindi naman talaga nagana kasi hindi power supply operated yung ating Nintendo DS. So yung mga DS is need talaga ng ah, supply. So check natin yung voltage. So parang kapareho lang siya nung kanina. Pero mataas na yung voltahe niya, umaabot na siya ng 3.9. So gaya ng dati hanggang 3.3 lang. So ngayon naman is gagamit tayo ng battery. Yan. So na-check ko yung battery, merong natitirang 3.8 volts. So try natin siyang i-power on. Yan. So yan. Ayusin lang natin. Ayun. Ayun. So check natin, ayusin. Ayun, nag-power na siya and then iilaw na rin ng blue at saka dilaw. So kanina, orange light yung lang ilaw. Ayun, so mag-o-off siya kasi hindi stable yung ating ano. So ang gagawin natin, yun na nga, papalitan natin siya ng fuse. So meron ako nakita ditong donor board, board ng hard drive. So meron akong fuse na nakita. So tatanggalin natin yan. Saan na yan? So nandito yan, F1, ayan. So yun yung fuse na i-replace natin. So fuse galing ng board ng hard drive. So ayusin lang natin to para matanggal natin. So ayan, so nakita nyo na. So napansin nyo dun sa taas. So malikot yung camera natin. Pasensya na kayo mga guys. Pasensya na kayo guys. Yung camera natin is medyo malikot. Ayan. Ayun. Gumalaw. Ayun yung sinabi nilang gumalaw. Sa sana ba yun? Ang hirap hanapin. Kung maliit lang kasi yun kaya yun. So ayan po. So tatanggalin na natin yan. So ayun. May ilaw na yung ano natin. Hindi na siya nag-burn out. So ayan. So pasensya na kayo sa aking microscope. Medyo hindi ko napansin na nasa taas yung ano natin, yung focus natin. So tatanggalin ko lang. So fuse yung tinatanggal ko. Maliit na fuse. So not visible sa aking mata kung hindi ako gagamit ng microscope sa sobrang liit. Pero yung mga malinaw pa yung mata, kaya pa nila matingnan yan. So yan.
So yan, natanggal na yung fuse. So ito yung i-replace natin dun sa board ng DS. So yung isang fuse, papalitan din natin yan. So ito na yung board ng DS. So tatanggalin ko lang muna tong isang fuse bago natin i-install yung isa. So yan. So nandito yung fuse sa baba. Yan. So yan yung ginamper ko. So ano, ginawa kong calibrated fuse. So yun yung tanggalin muna natin yan. Ayan, tanggal. So medyo maganda yung pagkahinang. Yan, tanggal na siya. So itabi lang natin yan. Baka masama. Baka masama siya. So ayan, tanggal na siya. Iyon. Then ito yung ating isang fuse, yung bagong fuse natin yan. Okay. So medyo mahirap. So lipat tayo ng location. Yan, pasensya na kayo, hindi ko napansin yung camera. Basta nag-install ako ng fuse dyan. So imagine niyo lang na nag-install ako ng fuse dyan. Kasi medyo hindi ko napansin na yung camera is nasa taas. Hindi natin na focus yung mismong pag-solder ng fuse. So ayan, so malapit na. Okay. So mamaya, after nyan is lilinisin natin yan para maganda tingnan naman. Yung trabaho natin is good. So dapat after natin masolder, so linis agad. So yan, so lilinisin natin, tatanggalin natin yung mga flux. Yan, okay. So inihipan ko para madaling matuyo. Yan, okay na yan. So ang ganda. So yung isa naman, so bago natin replace natin yung isa, so try muna natin. Ibalik muna natin. Yan. So balik natin din screw natin para matibay. Okay. So antayin nyo lang matapos yung screw natin. So medyo marimay yung screw. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. 7. So 7 screw. Yan. Then may dalawa pang natira. So after nyan, yan. Okay. Yan. So patapos na tayo. Yan, isa na lang. So okay na yan. So ibalik natin yung ating connector, APC. Ayun. So na-connect na. So lagay natin yung battery. Then i-try natin ulit. Kung meron na bang power. So meron na siya. So lumabas na yung Nintendo DS. Yan, goods. So yung isa naman, yan, ipalit natin yung isang fuse. So maghahanap ulit tayo ng donor board yan. Tatanggalin natin yan. Din papalitan natin. So ito na siya. So tatanggalin ko na. So lipat lang tayo sa ating microscope. Yan. So kung nakikita nyo, so jumper lang yung ginawa natin dyan. So much better na papalitan talaga natin ng fuse.
kasi para safety. So, iwas problem tayo. Yung importante, kung wala kayong fuse na mahanap, pwede kayo maggamit ng fusible resistor. Kasi maganda rin yung fusible resistor kasi mapuputol siya pag merong problem dun sa board. Mahirap kasi kung walang fuse, din may problem dun sa board. So, lalaki na yung sira. Imbis makakamura ka, is mapapamura ka sa magagasto mo. Lalo na yung mga gaming console kasi ano lang yung mga voltahe niyan is minimal yung mga voltage, nasa 5 volts, 3.7 volts. So yan yung mga voltahe nila. Then yung current ampere, so nasa 500 milliamperes lang. So meron na tayo ditong donor board, so hard drive board rin. So tatanggalin natin yung fuse. So yan natanggal na. So natabunan lang ng ating front camera. Pero fuse yung tinatanggal ko dyan. So ayan, tanggal na siya. Yun, goods. So natanggal na. Then yan yung ipalit natin dito mismo sa mainboard. Yan, so natanggal ko na pala yung sa mainboard. So solder na lang natin. Ayan. Yan, ayan, goods. Yan, goods na yan. So, isang ano pa, pitik. So, after natin yan masolder, yan, nasolder na siya. So, lilinisan na lang natin. So, importante, malinis yung ating ano, yung gawa. Para kung meron man sakaling mag troubleshoot na iba, di nila malaman na, na repair na pala to. Para hindi malaman ng iba na repair na pala. So, yan. So, close ko na. Then, battery. Then, try natin siyang i-power on. Ayan, goods na. So, yan. Ibig sabihin is working na ang ating Nintendo DS XL. So, yun lang yung basic troubleshooting natin. So, madali lang siyang i-repair kasi dalawang fuse lang yung sira. So, dapat alam mo yung mga voltage ng mga gaming console. So, ito na siya guys. So, ito na. So, na-repair na natin yung Nintendo DS. Ayan, kitang-kita nyo ba na DS siya. So, medyo ano lang yung camera natin. So, lapit natin ng konti. So, kung mababasa nyo, DS lang yung nakita ng camera. So, try natin i-adjust. Ayan. So, ayaw. So, lumalaban sa liwanag yung camera natin. So, basta okay na yan. So, walang problem na yan. So, hanggang dito lang muna tayo. Thank you for watching. Have a good day. Bye.